Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Crawl Space. Ang bahay ni Kyle Anthony ang isa na yata sa pinaka-active na bahay in terms of paranormal. Tuwing may kakaibang mga nagaganap sa kanila, sinusubukan niyang idokumento ang lahat ng ito nang matagpuan niya ang haunted doll sa attic nila. Dito na nagsimulang magkaroon ng mga pagpaparamdam ang kung anumang elemento o espiritu ang nananahan sa bahay nila. Nandito ang paggalaw ng attic door, mga tinig na tila ng gigising tuwing sasapit ang madaling araw at marami pang iba. And each time, palala ng palala ang mga nagaganap. Ang isa sa pinaka-terrifying thing na nangyari sa kanilang tahanan ay ang boses na nanggagaling sa ilalim ng kanilang sahig. Alright, we woke up to the banging sound outside of our bedroom again. It sounded like it was coming from outside. Yet again. But I think I know where it's coming from, so I'm going to show you. Right there. I think it's coming from there. Something is banging on that. It happened last night. It happened 2 nights ago. That's our bedroom window right there. Buwan pa ng May nang magsimula ang panggugulo ng boses sa kanila. Ayaw silang patulugin at ayaw silang bigyan ng peace of mind. Matapos ang 3 buwan, dito na naisipan ni Kyle na lagyan ng camera ang crawl space sa ilalim ng bahay nila para malaman kung sino o ano ang may gawa ng mga ingay na to. Hayop, intruder, or something sinister. And what he captured on his camera the next day is far more terrifying. Well, I just saw the scariest thing I've ever seen in my life. Watch this. In his own words, what he captured was the scariest thing he has ever seen in his life, and it totally freaked him out. Makikita mo ang pale entity emerging from the darkness. Kakaiba ang kilos nito at parabang may hinahanap. As soon as it spotted the camera, this entity retreated into the darkest corner of the crawl space. Ano sa tingin niyo ang nakita ni Kyle? Ito ba ay tao lang o apparition ng kaluluwang hindi nagpapatahimik sa kanila? Ikaw na ang bahalang humusga. Not alone. Isang babae sa pangalang Di Ramirez ang nag-post sa kanyang social media na mabilis umani ng views. Ang disturbing video na ito ay pinadala ng kanyang kapatid na pumunta sa sementeryo para bisitahin ang kanyang ama. Ang video sana ay para ipakita sa kanya ang direksyon sa puntod ng kanilang ama. Kalaunan ng panooring muli niya ang video, hindi pala nag-iisa ang kapatid niya. Salía para venir como para acá, caminar y viste, para, no sé, caminar. Habang pinapan ng kapatid niya ang camera para sa direksyon na pupuntahan niya, isang bagay ang nahagip niya nang hindi niya namamalayan. Ang imaheng kanilang nakita ay parabang babaeng lumabas sa pinakamasama nilang bangungot. Sa likod ng isa sa mga mausoleo, sumilip ang maputlang mukha ng babae na may maitim na buhok. Pagkakita niya sa video, minessage agad ni Dai ang kapatid niya na umalis na sa sementeryo dahil baka ang nakita nila ay stalker. Mabuti na lang at nakaalis na ang kapatid niya pero hindi nawala ang figura sa isip niya. Isang tanong ang naiwan sa kanila. Ito ba ay tao o multo? Burn to ashes. Paglabas ni Noah sa military noong 2021, naghanap siya ng bahay na bibilhin. Dito niya natagpuan ang bahay sa Lancaster, North Carolina. Malaki ang bahay at mababa ang presyo nito kumpara sa market nung time na yon.
138 na ang edad ng property na ginawa pa noong 1880s. Nagustuhan niya ang estruktura at layout ng bahay kaya agad niya din itong kinuha. Shortly after he moved into his newly bought house, dito niya na naramdaman na merong kakaibang presensya sa bahay. The house of his dreams became a house of nightmares. Halos gabi-gabi ang naririnig nilang pagkatok na nanggagaling sa ilalim ng hagdan. Hindi sila matahimik pero nanatiling positive si Noah. He started recording the events, and this is what he captured from some of the several nights they heard the knocking. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, fuck no. If you could just please stop. I'm trying to sleep. This is the third time you got me up. Isang gabi, nangyari uli ang pagkatok sa hagdan pero this time, bumaba na siya to investigate the first floor. His courage immediately turned to regret because what happens next is unnerving and it gave him chills down to his core. Are you trying to say something? Or are you just trying to fucking keep annoying me? Oh. I goosebumps. Tuloy-tuloy pa din ang walang hintong pagkatok nang bigla na lang niyang marinig ang boses ng babae na parang sinasabing, "Hello." Dahil dito, halos humiwalay ang kaluluwa niya sa nangyari at napasigaw na lang siya. This event gave him the goosebumps. Matapos noon, nag-search siya sa internet tungkol sa history ng bahay at dito niya napag-alaman na ang unang owner ng haunted house na to ay si Hudson Hood na naging mayor ng Lancaster noong 1915. Upon checking the records, he discovered that in this house is where Hudson drew his very last breath. Bukod dito, may isang event pa na nangyari sa bahay noon na naikonekta niya sa mga nangyayaring activities sa bahay nila ngayon. Ito ay ang asawa ni Hudson na si Mary Hood. Siya ay nahulog sa hagdan na naging sanhi ng kanyang injuries at kalaunan, binawian ng buhay dahil sa tindi ng mga injuries na natamo niya sa pagkahulog sa hagdan na sentro ng mga strange occurrences sa bahay. One night, bigla na lang silang nakarinig ng kumakatok sa harapan nila. At pagbukas ng pinto, eto pala ay mga bombero at sila ay nakatanggap ng 911 call dahil sa nasusunog na ang harapan ng bahay nila. Tonight, a Queen City News exclusive. A group of roommates in Lancaster County are looking for a hero they say saved their lives. Their home caught on fire without them knowing early yesterday morning. Everybody should come out. The house is on fire. Those are words you never want to hear. Homeowner Noah Heaton says it was a normal night for him and his roommates as they were all preparing for bed, but they weren't prepared for what would happen next. I woke up at about 1 a.m. with my roommates yelling at me, thinking someone's breaking in the front door. So barefoot and in pajamas, they got outside, only to see firefighters already tackling the fire on the second story. And that's when I saw our hammock and outdoor rug up in flames. This is left after the fire. Heaton says officials still don't know the cause. Their rug caught fire first and slowly burned until it touched the hammock. Mabuti na lang merong Good Samaritan na nakakita sa nasusunog na bahagi ng bahay na mabilis ding itinawag ng tulong. Dahil dito, hindi masyado nagkaroon ng damage ang bahay at nailigtas ang bahay nila Noah. Naniniwala sila na ang sunog ay kagagawan ng multo ni Mary na gusto silang isama sa kabilang buhay. Dahil sa takot,
strange happenings at paranormal events na nagaganap dito. Napagpasyahan na nilang umalis sa bahay. Desisyon na magsasagip sa kanilang buhay dahil matapos lang ang ilang araw. Muling nagkaroon ng sunog sa bahay pero this time, nilamon na ng apoy ang buong bahay nila. Kung hindi sila umalis doon, baka alaman na din sila ng balita ngayon. Lahat nga ba ng mga ito ay kagagawan ng vengeful spirit ni Mary? Ikaw na ang humusga. The Night Terrors. Dakota's baby was just 10 months old nang nagsimulang magkaroon ng paranormal activities sa bahay nila at hindi niya alam kung naka-attach ang mga activities na to around her or her baby. Sabi niya na nagigising ang bata sa gitna ng gabi na sumisigaw at takot na takot. May mga pagkakataon din na nakikita niya ang kanyang anak na may kausap. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari sa bahay nang bigla na lang aandar ang laruan ng anak niya kahit wala namang gumagalaw dito. This is what I experienced. Everything makes sense now. So a couple years back, my baby was maybe 10 months old. I already had suspicion that, my daughter started talking to somebody, like saying hi to things that are like 7 feet tall. Everyone says like, oh, it's just a common part of growth, or maybe it's because you and her dad are fighting. I just blew it off. Her toys would just go off by themselves. Hindi lang isang beses ang ganitong pangyayari sa bahay nila. Naulit nang naulit ang ganitong eksena. A toy would go off on its own, so she would throw away the toy. And the next day, a different toy would go off, and it went on for 6 days. I'm about to have my second baby, and toys start going off. One toy goes off, and I'm like, nope, not doing this. I threw it away. And then the next day, a different toy went off. And the next day, a different toy, and I threw it away. Each time I threw them away. I'm like, not doing this. For 6 days, a different toy would go off. Hindi dito natapos ang bangungot niya. Isang beses, habang sila ay nasa sala, may makukunan ang CCTV nila na sobrang tumakot sa kanya. You can see the bowl falling off from the shelf, but that's not the only crazy part. If you look closely, just right before the bowl fell, makikita mo ang paglabas ng puting kamay sa likod nito na parang tinulak ang bowl. So what is it? Bukod doon, may kakaiba pang nangyari. Nakita mo ba? Matapos mahulog ng bowl, may lumabas na figura ng baby ang sumilip mula sa couch sa likod ng crib and started looking around. It's pale in color at may pagka-transparent ito. According to Dakota, that's not her baby, and she called that thing a demon baby. And you look at this video, and it is a demon baby. It disguised itself as a baby. It didn't sit up. It came out of the couch, looked over, looked at the bowl, looked over, and I don't know if it was looking at my dog or us, who's in the room, like right behind the dog, and then looked back at the bowl and then looked back at us. Ano kaya ang entity na to na nanggugulo sa kanila? Until now, she's still searching for answers. Is it simply just a ghost of a child? Or is it something more sinister? Ikaw na ang bahalang humusga. The Chopper. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong isara palagi ang kotse mo. Si Julio ay isang executive driver sa isang kumpanya. Isang gabi, siya ay inutusan sunduin ng isang babae sa Calamanda, Mexico. Pinuntahan niya ang lugar. Lagpas 3:00 na ng madaling araw at mag-isa siyang naghihintay sa madilim na daan. Dito mangyayari ang hindi niya inaasahan. Isang bagay na talagang susubok sa kanyang tapang. Escuché que alguien quería abrir la puerta. Estoy esperando a un usuario, a una señorita que va a entrar a trabajar ahorita en la madrugada. Entonces, como nos dedicamos al servicio ejecutivo,
pues los tenemos que esperar. No hay nadie. Estoy checando por los retrovisores y pues no hay nadie. Igual en la de abajo, en la de mi lado. Ah, no mames, qué pedo. Y de repente, cuando me levanté, se escuchó como se estaba moviendo la chapa de afuera, como si quisieran abrir el carro. Y no había nadie. Yo, qué raro, qué extraño. Y bueno, fue parte de mi susto ahorita. Miren cómo se mueve la chapa. ¿Ya vieron? No hay nadie. Miren cómo se mueve la chapa. ¿Hay alguien ahí? Hola. Sa labas ng kotse, madidinig mo ang paggalaw ng door handle na parang may nagbubukas nito. Pero nang itinutok niya ang camera sa side mirror, wala ka namang ibang tao makikita doon. Tanging siya lang ang nag-iisa sa daan. Pinagpatuloy niya ang kanyang paghihintay at dire-diretso pa din ang hindi nakikitang nilalang sa pagbukas ng kanyang kotse. Sa takot at nerbiyos niya, napadasal na lang siya. Ito ang kanyang nakita. Dios Padre, te pedimos de todo corazón por todas las almas que están penando, porque estén contigo. Miren. Ah, su mecha. No más. Bueno, en el nombre de Dios, yo escucho medio extraño. Se vio por ahí algo que se movió. Nakita mo ba yun? Nang muli niyang itutok ang camera sa side mirror niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang itim na anino ang mabilis na nagtago sa likod ng sasakyan nang mapansin nito na nakita siya ni Julio. Naniniwala siya na hindi tao ang may gawa nito, kung hindi isang nilalang ng kadiliman. Isa sa mga viewers niya ang nagpadala ng screenshot sa nakita nila. Sa likod ng kotse niya, isang nakakatakot na imahe ng mukha ang nakasilip sa kanya. Sa kaba niya, hindi na niya sinunod ang utos sa kanya at umalis na siya sa lugar. Kung ikaw si Julio, ano ang gagawin mo? Ipagpapatuloy mo pa ba ang paghihintay kahit na may nagpaparamdam na sa'yo? Headless Lady. Isang babae ang naglalakad sa kalsada nang bigla na lang mangyari ang isang sakuna. Ayun, bilis. Ayun, nawala ng preno. Ayun. Isang jeep na mabilis ang takbo at hindi na kontrol ng driver ang andar nito. Unfortunately, nang dahil sa kapabayaan ng driver ng jeep, nasagasaan ang dalaga na naging sanhi ng agarang pagkawala nito. Pero bago nangyari ang sakuna, nakunan pa ang babae na naglalakad sa kalsada. Ngunit may kakaibang nangyayari dito. Senyales na ba to na may masamang mangyayari sa kanya? Nakapula. Ayan, sa'yo. Saan galing mo? Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya slip yan. Yan na mag-uumpis sa mawala yung ulo. Ay, tanya. Ayan, glitch doon. Masira yung CCTV natin. Yun o. Pag-check kay Sanchez yung CCTV, bakit ganyan? Habang naglalakad ang babae, may mga pagkakataon na nawawala ang ulo nito. May kasabihan tayo dito sa Pilipinas na kapag may nakita kang tao na walang ulo, may masamang mangyayari dito. Ganito ang nakita nila sa CCTV. Hindi natin alam kung glitch lang sa camera ang nangyari o pangitain na to sa mga susunod na magaganap. Ilang sandali lang nang makita ang babae sa camera, nangyari na nga ang hindi maganda. Ayun o, bilis. Ayun, nawala ng preno. Ayun. Kaya hindi talaga makakaligtas. Bahagya pang nakatakbo ang babae pero sa kasamaang palad, inabutan pa din siya ng rumaragas ang jeep.
Pumailalim siya sa sasakyan at nagkaroon siya ng malaking pinsala. Dahil dito, hindi na siya nakaligtas pa. Coincidence? Naniniwala ba kayo sa kasabihan na to? Ano sa tingin nyo ang nangyari? Senyales na nga ba o nagkataon lang na may glitch sa camera? Kayo na ang bahalang humusga. Just a game. Tatlong magkakaibigan ang nagkatuwa ang mag-trip sa isang gabi at naisipan nilang maglaro ng Ouija board. Gumawa sila ng board gamit lamang ang pizza box at small plastic glass. What's supposed to be just a fun night turned into a night of terror. Okay. Let's spin around in like 3 circles. Is there anybody here? Don't move it now. Don't move it. What is your name? S U S A Susan. Are you a good spirit? Don't move it now. What do you want? D A N N Y Danny. What does that mean? Who is Danny? They started playing the game and they successfully communicated with a spirit named Susan. Nang tanungin nila kung ano ang gusto ng espiritu, it spelled out the name Danny. Tinanong nila kung sino si Danny at bigla itong nagpaalam na. Makulit ang grupo kaya sinubukan uli nilang makipag-communicate kay Susan. However, what happened next totally freaked them out. Is there anybody here? Don't move it. Is this Susan? Are you a good spirit? When they asked if he is a good spirit, he answered no. Isa na ito sa indication na dapat tumigil na sila, pero patuloy pa din sila. What is your name? J
H. John. May na-contact muli sila pero ibang entity na to na may pangalang John. What do you want? Was it K? K? L? Matapos noon, tinanong nila kung ano ang gusto niya. Sabi ng entity, kill. I don't do this shit anymore. Did you guys move it? No. Are you sure? I didn't fucking move it. I wasn't even touching it really. After that, they were terrified and suddenly the glass just slid on the board on its own. Kusa na lang bumaliktad ang planseta at bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos sa kabilang kwarto. What's that? Shit. Here, take this. At dito na nakat ang video. Sa tingin mo ba dapat huminto na sila nung una pa lang lalo na nung na-contact nila ang evil spirit ni John? Kaya sa mga gustong sumubok maglaro ng Ouija board, I'm telling you right, just don't kung ayaw mong magulo ang buhay mo. What do you think about this video? Is it real or just a hoax? Ikaw na ang humusga. Fuck. Appalachian Foothill. Binisita ng nag-post ng video ang Appalachian Mountain noong May last year. Sa kung anong dahilan, naghintay siya ng hanggang madaling araw para makita ang pagdaan ng train sa Foothill. Umabot ng mag-aalas 3 ng madaling araw bago dumaan ang tren at na-videohan naman niya ito. Ngunit sa pagdaan ng tren, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa likod niya. Kaya pagtalikod niya, ito ang kanyang nakita. Sa una, wala kang mapapansin pero naniniwala ang nag-post na bukod sa tren, may kakaiba pa siyang nakita. Nang itas niya ang brightness ng video, nagulat siya sa nakunan niya. Makikita mo ang isang black human figure na tumawid sa track ng tren at naglalakad papalayo sa kanya. Nagtataka siya kung ano ito dahil wala naman siyang ibang kasama doon lalo na at mag-aalas 3 na ng madaling araw yun. Ang sabi sa ilang comment, parang may reflective gear ang dark figure. However, sobrang faint nito. Some suggest na ito daw ay dating staff ng tren na naaksidente dito, kaya ganyan ang suot ng figurang nakunan niya. Pero ano sa tingin nyo? Is it really a ghost? Or is it just another person who happened to be doing what the poster was doing that night? The Swing. Nagtatrabaho ang ama ni Aliana bilang isang delivery driver sa isang kumpanya sa Amerika. Alas 3 ng madaling araw nagsisimula ang shift ng kanyang ama. Isang gabi, habang papunta ang kanyang ama sa trabaho, nadaanan niya ang isang playground. Malayo pa, may nakikita na siyang paggalaw, kaya inilabas niya ang kanyang camera. Nang malapit na siya sa playground, isang nakakakilabot na pangyayari ang kanyang nakita. Cannot. That's 20 past fucking 2, mate. Alas 3 ng madaling araw, may pale-looking figure of child ang nagduduyan sa playground. Maaring bata lang talaga. Pero sa ganong oras, hindi din normal ang reaction ng bata nang makita niya ang paparating na van na minamaneho ng kanyang ama.
Dahil kung may makita kang van na papalapit sa iyo at this hour, tatakbo ka na. However, in this video, kahit natapatan niya ang duyan, maririnig mo pa din na tuloy-tuloy sa pagswing ang bata sa dilim. The next day on his way to work, nagdaan uli ang ama ni Aliana sa playground at ito ang kanyang nakuha. I'm sorry, mate. Fucking look at this. Fucking motherfucker on it. Look, seriously. This time, makikita mo na nagsiswing mag-isa ang duyan kahit wala namang tao doon. Umuulan pa nang balikan niya ang playground ng madaling araw na yun, kaya lalong imposible na may bata doon. Naniniwala ka ba na ito din ay kagagawan ng multo ng bata na nakita niya the day before? Ito ba ay kaluluwa o illusion lang na gawa ng ating mapaglarong isipan? Sa huli, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Imaginary friend. In this video, we will get to witness once again that a child's imaginary friend can be something else. Something real. According to Rosie, ang nag-post at nanay ng bata sa video, nakikita niya ang anak niya na may kausap o para bang may kalarong ibang bata kahit siya lang naman mag-isa. Hindi nalingid sa atin na dumadaan talaga ang mga bata sa ganitong stage, but sometimes we have to be more watchful. Dahil minsan kahit hindi natin sila nakikita, it doesn't mean that they don't really exist. Makikita mo ang anak ni Rosie sa kusina na may kinakausap, as if she is offering her chips to someone or something. But what happened after that event is more terrifying. You can actually hear the voice of a kid na sinabing, "Give me that." At matapos nito, makikita mo na lang na may biglang humila ng plastic container sa kamay niya. Malakas ang pagkakahila sa container at ang mas weird, makikita mo mismo na nag-tighten ang grip ng bata sa lalagyan at hinihila niya pabalik ang container. Hindi lang isang beses na hinatak ng imaginary friend ang dala niya dahil matapos noon, sinubukan din kunin sa bata ang asul na toolbox. Sa nangyari, halos mahatak pa nga ang bata. Now, how can you say that imaginary friend is just imaginary? Is her friend just a figment of her imagination? Or is it something real? Ikaw na ang bahalang magpasya. Frogging. Sinishare ni Lex ang kakaibang panaginip niya sa viewers niya. It's a dream she never had before and it still spook her to this day. After this, madami nang magaganap sa kanya na lalong gagambala sa isipan niya. So I've never had a dream like this before, and then what happened after is just fucking. I'm about to fucking puke. Like I actually was like hyperventilating. I had to fucking run out of my apartment because I'm fucking scared. I could tell it was lucid because I can control what was happening, and everything was fine. I was like laughing. I guess I was like on Love Island or something. I don't know. We were all laughing, right? So like me and like all the Love Island cast or whatever the fuck. It was just a bunch of random people, right? And we were supposed to be on Love Island. I already said that, but I'm sorry, I'm flustered. So anyways, we were laughing, ha ha ha, everything's fine. I got good vibes, and all of a sudden, they all look at me. And they're just lifeless. Like they're like, there's like at least like 30 people in the room, okay? And they all look at me. And they're like this. And I got the most sick feeling. And all of a sudden, for some reason, I was wearing this cross in my dream. And that has never happened before. And all of a sudden, I could, like, in my dream, I go like this. And I start to grip my cross.
And I'm just like, and then the person that I was talking to, he goes, why are you doing that? And he was just like, why are you scared? And then this is where I knew it was demonic, because just basically saying that God doesn't exist. He was like, what do you think he's gonna do for you? Like, you think God even exists? You think and just, I hate saying that, but he was just starting, I was like, this is evil. And so I grabbed my cross and I backed up and I was like, this is evil. I've never like been able to grip this cross in my dream, and I just backed up, and then I started praying to God, and then I felt myself being lifted up, and everything just disappeared. After this horrifying nightmare, ang panaginip pala niya ay magpapakita sa kanya sa totoong buhay. Dahil dito, nagkaroon siya ng sleep paralysis at hindi na siya magkaroon ng peace of mind. She worries that there's always someone or something watching wherever she goes. One time, habang nag-aayos siya, ito ang nakunan ng kanyang camera. Got the cutest little samples yesterday. Habang nag-aayos siya, biglang lumabas ang figura ng mukha sa likod niya. Ito ay sumilip sa kanya mula sa pinto, and it quickly hides in the darkness. She lives in a single-unit apartment at ayon sa kanya, wala siyang ibang kasama sa bahay. Hati ang opinyon ng mga nakapanood ng video niya. Ang iba naniniwala na multo talaga ang nakita niya, at ang iba sinasabi na tao talaga ang sumilip na mukha dahil sa kulay nito. Ang sabi nila, it could be a case of frogging, kung saan may taong naninirahan ng patago sa apartment niya. Dahil dito, nag-raise ng concern ang mga followers niya na i-report sa management ang nakita niya. If what she captured was a real person, then there's a real and immediate threat to her life. So she filed a report, and while waiting for a response, nagbigay siya ng update sa viewers niya. And yes, I see all of those comments saying, While she's inside her car, lumabas ang anino sa balikat niya. Makikita mo din ang paglabas ng kamay, pero blurry ang rehistro nito sa camera, and it just disappeared. And again, she claimed that there's nobody in the car with her. People speculate that something dark might really be attached to her. However, in this confusing case, nagbigay ng update ang management, and they acknowledge her report. There is no possible way a squatter would be in here. My apartment's very, very small, and I feel like I would have heard that, and plus there's no attic. Anyways, after that video, I went to my leasing manager and I showed her the video, and I was like, girl, like, could you please possibly have like maintenance people like come in here and check this apartment from top to bottom, because this is really scary, and just in case there is a person in there. She's like, oh yeah. Had people come in here while I was, at my mom's, and they checked it, found nothing. Then coincidentally that same night, she sent out this email to everybody. I'll show it right here. If the management is willing to get an officer to patrol the units, then does it mean may ibang tenants din na merong parehong kaso na katulad sa kanya? I don't think they will take extreme action like that just from a single case. So what do you think? Hunting or frogging? Is something paranormal going on, or is a real person hiding in her house? Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.